Sambahin niyo ang Diyos, bituing nagniningning. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop. Purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya. Umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang kapistahan ni San Ireneo, isang obispo at martir. Napakaganda ng isang aral ni San Ireneo. Sabi niya, "The glory of God is man fully alive." Pagbuhay na buhay ang tao, buhay na buhay din ang kalwalhatian ng Diyos. Kailan kayo buhay na buhay? Sana hindi pag kayo ay nagkakasala. Sana hindi pag kayo ay gumagawa ng hindi mabuti. Sana hindi pag kayo ay gumagawa ng mali. Buhay na buhay tayo. Pansinin niyo. Pag tayo ay tunay na nagmamahal. Buhay na buhay tayo pag tayo ay nakaisa, nakaugnay sa Diyos. Kahit na ano pang pangaakit ng masama, pag tayo ay nagkakasala, namamatay ang ating mga kaluluwa. Kaya naman sa mga pagkakataon na ito, hilingin natin sa banal na misang ito, na tayo ay magsisi, patawarin ng Diyos, para mabuhay tayo muli at maibigay natin lahat-lahat ang ating pinakamagandang sarili sa ating mga minamahal at sa Diyos. Sa mga pagkakataon na kung saan namatay ang ating relasyon at ugnayan sa iba, sa mga pagkakataon na kung saan binaliwala natin ang Diyos sa ating buhay, hilingin natin muli ang Kanyang pagpapatawad, ang Kanyang awa, para tayo muli ay maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inatas mo sa obispong si San Ireneo ang pagpapatatag sa katotohanan ng iyong tinuturo at sa masayang pagkakasundo ng iyong simbahan. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na kami dinudulutan mo ng pagbabago. Bunga ng pananalig at pag-ibig ay may laging masigasig sa pagpapaunlad ng pagkakaisa at pagkakasundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nang ikasampung araw, ng ikasampung buwan, ng ikasam na taon ng paghahari ni Sedekias, tinipon ni Nabucodonosor ang buo niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem
at pinaligiran ang mga bantayan. Ang pagkubkob ay tumagal na may 2 taon. Na ika-9 na araw ng ika-4 na buwan ng pagkubkob sa Jerusalem, umabot na sa sukdulan ang taggutom sa buong lungsod. Noon, nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sedekias, kinagabihan ay tumakas siya patungong Araba, kasama ang kanyang mga kawal. Doon, sila dumaan sa pintuan ng 2 pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga Kaldeo. Tinugis sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho. Kaya nagkakanya-kanyang takas ang kanyang mga tauhan. Nabihag si Sedekias at iniharap sa hari ng Babilonya na nasa Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sedekias ang mga anak nito. Dinukit ang mga mata at gapos ng tanikalang dinala sa Babilonya. Nang ika-7 araw ng ika-5 buwan ng ika-9 na taon ng paghahari ni Nabucodonosor, pinasok ni Nabuzaradan ang Jerusalem. Kapitan ng kanyang mga tanod, sinunog niya ang templo, ang palasyo at ang lahat ng bagay doon. Wala siyang tinira. Ang mga pader ng lungsod, giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nabuzaradan. Dinala niya, bihag ang natitira pang Israelita, pati ang mga sumuko sa hari ng Babilonya. Ang iniwan lamang niya roon ay ang ilang mahihirap upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga ubasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitan. Sa pangpang ng mga ilog nitong bansang Babilonya, kami rooy nakaupong tumatangis. Sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maalala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa aming naninutos ng mga amin ay lumupig, naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yung paksa, ninyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin naawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon. Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa, kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Alleluia, 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 alleluia. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo ang wika niya.
Kung ibig po ninyo, ako'y iyong mapapagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay nawala ang kanyang ketong, huwag mo itong sasabihin kanino man, bilin ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa pari. Pagkatapos maghandog ka ng haing inuutos ni Moises, bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. My dear friends, just a gentle reminder. Don't wait for you to feel okay and fine before you ask God for the impossible. Kahit na hindi ka okay, kahit na malungkot ka, kahit na wala kang pag-asa, humiling ka sa Diyos ng imposible. Pagkatapos, ang lahat maayos din. Even if you don't feel okay and fine, ask God for the impossible, and then everything will be okay and fine. Tingnan niyo po, balikan niyo mga kwento sa Biblia, sa Ebanghelyo. Yung opisyalis na namatayan ng anak. Kahit na napakaraming tao sinasabi nila, wag mo nang papagurin pa ang Panginoon. Patay na yung anak mo, magluksa na tayo. Anong ginawa niya? Humiling pa rin siya kay Jesus. Panginoon, puntakin mo yung aking anak. Paggalingin mo siya, buhayin mo siya. Ginawa ng Diyos. At nabuhay nga yung kanyang namatay na anak. Kung maalala niyo yung kwento ng bulag si Bartimeo, kahit na pinapatahimik siya ng napakaraming tao, kahit na ayaw siyang palapitin kay Jesus, sumigaw siya, humiling siya, at dahil doon, nakakita siya. Kung maalala niyo ang kwento ni San Pedro, nakita niya ang ating Panginoon naglalakad sa ibabaw ng tubig, kahit na imposible, kahit na may pangamba sa kanyang puso. Kiniling niya, Panginoon, utos mo sa akin na ako'y makalakad sa ibabaw ng tubig. Halika, sabi ni Jesus. At nagawa niya ang imposible na makalakad sa ibabaw ng tubig. At ngayon sa ating ebanghelyo, narinig naman natin, itong taong may ketong, kahit na siya ay iniiwasan ng napakaraming tao, kahit na siya'y kinamumuhian, lumapit siya kay Jesus. Humiling siya at gumaling siya. Kaya magandang tanong, ano ang imposibleng sitwasyon mo ngayon na nagbibigay sa'yo ng lungkot at nawawalan ka ng pag-asa? Imposible ba na magkaanak kayo? Humiling pa rin kayo sa Panginoon. Imposible ba na pumasa ka sa interview mo ng visa? Humiling ka pa rin sa Panginoon. Imposible ba na mabayaran mo yung mga utang at nadidepress ka na, hindi ka na makatulog, tuliro ka na, humiling ka pa rin sa Panginoon. Imposible ba na magkabalikan kayo ng iyong asawa dahil sumakabilang bahay na siya, may iba na siya, humiling ka pa rin sa Panginoon? Imposible ba na gumaling ka? Sabi ng doktor, wala nang chance. Ilang buwan na lang ang iyong itatagal. Humiling ka pa rin sa Panginoon. Kung babalikan niyo ang kwento nitong taong may ketong, pagkatapos siyang humiling sa Panginoon, sabi, agad-agad na gumaling siya. Immediately, he was healed. Wala namang mawawala sa iyo kung hihingi ka sa Diyos. Pero talagang walang mangyayari sa iyo kung hindi ka hihingi sa Kanya. Amen? The first step to transform our lives, remember this, is to ask. But why do some people do not ask? Bakit merong mga tao na ayaw nang humiling sa Diyos? Merong hadlang. Maaring may iba, mahina ang kanilang pananampalataya. Minsan lang silang humiling, hindi sila pinagbigyan ng Diyos, ayaw na nila. Merong mga tao dahil sa mahina nilang pananampalataya, hindi sila naniniwala na ipagkakaloob ng Diyos sa kanila yung kanilang pinagdarasal. Meron din mga iba dahil babad na sa kasalanan, kaya nga malayo ang loob nila sa Diyos. Paano sila hihiling? At meron din mga iba na puno ng galit sa Diyos dahil tinatanong nila, Panginoon, bakit ba nangyayari sa akin ito? Ang mga taong galit sa Diyos, mga taong hindi naniniwala sa pagmamahal ng Diyos.
Instead of asking God, why is this happening to me? A better question is, God, what are you teaching me? Pag ikaw ay dumadaan sa pagsubok sa problema, ano ang unang-unang tinuturo niya sa iyo? Manalig ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Yan ang unang hakbang ng pagbabago ng anumang sitwasyon natin ay ang humiling. At tandaan niyo po, if you believe in the impossible, the incredible will come true. Pero sabi pa po ni San Francisco ng Sales, may dalawa pang hakbang para magbago ang ating buhay. Ano po? Una, ask, humingi ka sa Diyos ng imposibleng grasya. Pero pangalawa, offer, mag-alay ka sa Diyos. Sabi ni Jesus sa taong may ketong, balikan niyo ang ebanghelyo. Pumunta ka sa templo sa mga pari at mag-alay ka. Ang pag-aalay ay hindi bayad. Wag po kayo magkakamali. Ang pag-aalay ay patunay na naniniwala ka na makapangyarihan ang Diyos. Kung babasahin niyo po ang banal na kasulatan, dalawa lang pong tao ang gumaling sa sakit na ketong. Una po ay si Miriam, na kapatid po ni Moises, at pangalawa si Naaman, ang dayuhan na pumunta sa Israel para magpagaling. Silang dalawa ang may ketong na gumaling. At sinong nagpagaling? Hindi ang mga propeta, kung hindi ang Diyos. Pag gumaling ka, pag pinagbigyan ka ng Diyos, yung pag-aalay ay isang tanda ng iyong pasasalamat at pagmamahal sa Diyos. Kung mahal mo ang Diyos at naniniwala ka sa Kanya, kailangan merong pag-aalay ng sarili. At anong pinakamagandang pag-aalay ng sarili? Hindi po pera, hindi pagkain, pero ang ating panahon, ang ating atensyon. Yan lang po ang hinihingi ng Diyos sa atin. Ang ugnayan natin sa Kanya. Kung pagbibigyan ka ng Diyos sa iyong healing, ito ay dahil mahal ka niya at dahil gusto kanyang makasama, makaisa. Pero alam ng Diyos, kung pagbibigyan ka niya at ito ang magiging dahilan ng iyong paglayo sa Kanya at paglayo mo sa iyong mga minamahal, hindi niya sasagutin ang iyong panalangin. So, humingi ka, pero mag-alay ka. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, binibigay ko ang aking oras, ang aking sarili, ang aking atensyon sa iyo. Pero pangatlo, para magbago ang ating buhay, accept. Kailangan tanggapin mo kung ano ang ibibigay ng Diyos pagkatapos mong humiling. Humiling ka sa Diyos, pagalingin ang iyong minamahal, pero siya'y namatay. Tanggapin mo. Humiling ka sa Diyos na pumasa ka, nag-review ka, pumastos ka, bumagsak ka. Tanggapin mo. Humiling ka na magkatrabaho, pero hanggang ngayon, wala pa rin. Tanggapin mo. Kahit na hindi binigay ng Diyos sa iyo, kung ano man yung iyong hinihiling, tanggapin mo. Bakit? Because acceptance is an act of faith. And denial is an act of rebellion. The more that you accept your situation, the more you show your faith to God. And the more that you prove your faith to God, the more that God will bless you in due time. May dahilan ng Diyos bakit hindi pa niya binibigay ngayon na ngayon yung iyong hinihiling. Una, para sa iyong ikabubuti. Pero pangalawa, kasi meron siyang hinahanda na mas marami, mas malaki, at mas maganda para sa iyo. Amen? Tanggapin mo, manatili ka, maghintay ka, ibibigay din ng Diyos ang para sa iyo. Sabi nga po ni San Ireneo, napakaganda. God asks to follow Him, not because He needs our help, but because by following Him, we are made whole. Ganda po, no? Bakit hinihingi ng Diyos na sumunod ka, maniwala ka, tanggapin mo kung anong binibigay ko sa iyo. Kasi alam ng Diyos, yan ang makakapagbuo sa iyo. Sa pamamagitan niyan, magiging kompleto ang iyong tuwa. So accept your situation after praying, because whatever God gives you, He is making you whole. Mga kapatid, subukan niyo po ang tatlong hakbang na ito. Ask, offer, and accept. Makikita niyo po, magiging buo, magiging ganap, at tutulungan ka ng Diyos. Kamakailan lang po, meron dumating dito, dala-dala niya yung kanyang ina. Nagpapasalamat dahil itong kanyang ina may sakit pero nagkaroon ng lakas. Sabi, Father, itong nanay ko, idol kayo. Gusto kayong makita. So,
Pagkatapos po magpa-picture, pinagdasal ko. At tuwang-tuwa ang matanda. Pagkatapos po nun, umuwi sila sa Kasawiyang Palad. Kinabukasan, nakita ko po sa Facebook, nag-post ito pong follower natin, namatay yung kanyang ina. Nakonsensya ako. Sabi ko, ako yatang nakapatay dito sa matanda. Tapos tinawagan po ako ng anak. I was trying to console him, umiiyak. Pero sabi niya, Father, salamat po. Kasi kahit na namatay yung nanay ko, bago man siya namatay, sinagot ng Diyos yung isa sa mga hiling niya. Anong hiling ng nanay mo? Una, yung magkasama-sama po kami na makapamasyal. Kasi ang tagal na po dahil sa sakit ng nanay, doon lang siya sa bahay. Pero salamat sa Diyos, binigyan po ako ng break. Nagkaroon ako ng sasakyan, kaya nailibot ko si nanay. At pangalawang dasal niya, yung makita kayo kasi araw-araw po, nagsisimba siya sa inyo. Kaya salamat po, Father, kahit na mabigat sa amin, nalulungkot ako, bago man po nawala si nanay, pinasaya siya ng Diyos. Tingnan niyo po yon mga kapatid. Maaring sa tingin mo, hindi maganda yung binibigay ng Diyos sa iyo. Pero lahat ng ating nararanasan ay pagpapala galing sa Diyos. Kaya nga, huwag tayong tumigil sa pananalangin. Huwag tayong sumuko sa ating pananampalataya. Gusto mong magbago ang iyong buhay? Gusto mong maranasan ang kabutihan na bendisyon ng Diyos? Una, humiling. Pangalawa, mag-alay. At pangatlo, tanggapin. Kung gagawin mo yan, makikita mo ang iyong buhay, magiging buo, magiging kumpleto, magiging ganap sa tulong at sa grasya ng Diyos. Amen. Tulad ng ketungin sa Ebanghelyo na humihingi ng saklolo para gumaling, lumalapit tayo ngayon na may pananalig sa ating Amang nasa langit upang bigyang pansin niya ang ating mga panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga isinasantabi at nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagsasaliksik sa paggagamot, naway gabayan ng Panginoon upang makatuklas sila ng angkop na gamot sa mga sakit na hindi pa nalulunasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating komunidad naway tumulong ng may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, pinapalakas mo kami sa aming pananalangin ng iyong manghandog na kagalingan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. As we
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, iyon nawang ikarangal ang paghahain ito. Ngayon pinagdiriwang ang pagsilang sa langit ni San Ireneo. Dulutan nawa kami nito ng pag-ibig sa katotohanan upang mapanghawakan naming buong buo ang pananalig ng simbahan at mapanindigan namin ang kaisahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na si San Ireneo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak. Hindi dahil sa katatagang likas, kung hindi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng pagpupuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hinabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, tayo ngayon ay magdasal ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa angin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat.
kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalahak. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mangbigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ipagkaloob mong madagdagan ang aming pananalig na taglay, upang ang nagtampok sa obispong si San Ireneo hanggang kamatayan ay aming totohanang masundan. Sa ipagpapatawad ng aming mga kasalanan, niluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kahit na hindi maayos ang ating nararamdaman, humiling tayo ng imposible sa Diyos. Huwag natin hihintayin na maging masaya tayo bago tayo lumapit at humiling sa Diyos. Sabi po ni San Ignacio, na sa bawat pananalangin natin, dapat umpisan natin sa paghingi sa isang grasya sa Diyos. When you pray, you should begin by asking for a specific grace. Dahil pag humihiling ka sa Diyos, binubuksan mo din ang iyong sarili para tanggapin ang kanyang pagpapala. Ang paghingi ay ang umpisa ng pagbukas ng ating isip at puso para makapasok ang Diyos. Kaya nga po, sa araw na ito, ang ating assignment sa katahimikan po ng ating puso. Nasaan man kayo, ano man ang ginagawa nyo, ano man ang iyong sitwasyon, ask for one specific grace. Pagkatapos, mag-alay kayo ng oras at panahon sa Diyos. Ituon nyo ang inyong sarili sa Panginoon. Pero pangatlo, kailangan natin tandaan, pagkatapos nating mag-alay sa Kanya, we should offer. Pagkatapos, kailangan din nating tanggapin kung ano ang Kanyang magiging sagot. It may be no, it may be yes, it may be wait, pero lahat na magiging sagot ng Diyos, tandaan natin, ito ay para sa ating ikabubuti at ikabubuti ng ating kaluluwa. Hindi ka naman papabayaan ng Diyos na mabuhay na walang grasya. Palaging sapat ang biyaya ng Diyos na binibigay sa atin araw-araw. Yan ang iyong maging pananampalataya sana.
Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. at kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.